Tutukuyin natin ang pamilyang Montenegro. Ikaw ang Barkada! Alam mo, oras! Luluso mo! ipagtanggol ang pamilya Montenegro. Kahanan! Magsigalan ka! Kinausap ni Enteng ang grupo. Para sa kanya, may posibilidad pang magbago ang isip ni Ramon, ngunit mangyayari lamang ito kung mananalo si Tanggol bilang mayor. Ang ideyang ito ay nagbigay ng bahagyang pag-asa sa ilan, ngunit nanatiling mabigat ang hangin sa paligid. Inanunsyo sa telebisyon ang opisyal at pinal na bilang ng mga boto sa Maynila para sa pagkamayor. Lahat ay nakatutok, ramdam ang kaba at tensyon. Bawat isa ay naghihintay kung sino ang susunod na hahawak ng posisyon. Si Ramon ay tahimik na nakaabang, pinipigilan ang sarili ngunit bakas ang kaba sa kaniyang mukha. Samantala, halata kay Miguelito ang sobrang nerbiyos habang paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili, siya ba ang nanalo? Siya ba ang magiging bagong mayor? Dumating na ang anunsyo. Sa telebisyon, binanggit kung sino ang nanalo bilang bagong mayor ng Maynila. Lahat ay napasigaw, nagulat at napatulala. Maging si Fatima ay hindi makapaniwala sa resulta. Maraming tao ang hindi matanggap ang naging desisyon ng balota. Matapos marinig ang resulta, agad kinausap ni Ramon ang kaniyang grupo. Mariin niyang sinabi na kailangan na silang maghanda at kumilos dahil sigurado siyang susugod ang mga gerero laban sa kanila anumang oras. Nagpunta si Ramon kina Tanggol. Akala ni Tanggol ay oras na para sila'y patayin, kaya't nagmakaawa siya na siya na lang ang saktan at huwag nang idamay ang iba. Ngunit biglang sumabat si Don Julio. Wala raw oras para sa arte dahil may mas mahalagang bagay na dapat harapin, ang sigurado nilang pagsalakay ng mga gerero. Samantala, tinawagan ni Roberto si Rigor. Ipinahayag niya ang plano. Susugurin na nila ang mga Montenegro at nais niyang si Rigor ang manguna sa atake. Kita ang kasiyahan sa mukha ni Rigor. Sabik na sabik siyang makaganti. Galit si Don Julio kaya agad niyang ipinag-utos na maghanda at ilabas ang mga barikada. Malinaw ang kaniyang utos. Kailangang maging handa sa anumang pagsalakay. Muli namang hinarap ni Ramon si Tanggol at tinanong kung mapagkakatiwalaan pa siya. Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Tanggol. Handa siyang ipaglaban ang pamilyang Montenegro. Sa huling paghahanda, kinausap ni Ramon ang buong grupo. Pinilit niyang palakasin ang kanilang loob at ipinaalala na kailangan nilang lumaban. Sumagot ang grupo ng sabay-sabay, handang sumugod para sa kanilang pamilya. Agad silang lumabas upang palibutan ang mansyon, determinado na kahit anong mangyari, lalaban sila. Sa kabuuan ng mga pangyayari, mas lalong humigpit ang tensyon sa pagitan ng mga Montenegro at ng mga Guerrero. Nagsimula ang lahat sa pag-asa ng ilan na posibleng magbago pa ang isip ni Ramon, lalo na kung mananalo si Tanggol bilang mayor. Ngunit nang dumating ang opisyal na resulta ng halalan, ang lahat ay nabalot ng pagkabigla at pagkakagulo. Isang panibagong apoy ang sinindihan ng desisyon ng bayan. Nagtapos ang lahat sa eksenang parehong panig ay naghahanda na. Ang mga Guerrero ay nagtitipon upang umatake, habang ang mga Montenegro ay naghahanda ng barikada at depensa. Sa gabing iyon, ang mansyon ay tila naging kuta ng digmaan at bawat isa ay nakahandang ibuwis ang lahat alang-alang sa pamilya at kapangyarihan. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.